Noli Me Tangere. Chapter 10. Ang bayan or the town. Imagine mo to. May isang probinsya na Instagrammable. May ilog, bundok, lunti ang palayan. Pero pag tinignan mo ng mas malapitan, may bahid pala ng korupsyon, kwento ng kababalaghan, at kasaysayang medyo madilim. Welcome sa San Diego, hometown ng bida nating si Crisostomo Ibarra, at bagong setting ng ating kwento. Reminder lang, mga classmates, reviewer to ha, kaya basahin nyo pa rin ang libro para solid. Pero kung cram mode ka na, relax, ako bahala sa'yo. San Diego Unveiled. Malapit sa lawa, sa gitna ng mga bukirin at pastulan, nandito ang bayan ng San Diego. Kilala sa produkto nilang asukal, palay, kape, at prutas. Pero ang nakakalungkot, madalas murang-mura lang itong nabebenta sa mga incheck na nang-aabuso sa mga magsasaka. Kung bata ka raw sa San Diego at makaakyat ka sa kampanaryo ng simbahan, mapapahanga ka sa view. Kita mo ang malalawak na palayan, pastulan, mga bahay na nipa at kawayan, at may ilang sementado o details na bahay ng mayayaman. Mga bata sa taas ng kampanaryo, nagtuturo. Ayun bahay namin. Ayun yung puno ng sampalok. Tapos may isa, todo ang imagination. Ayun yung niyog namin, parang si Diyosa ng Ephesus. Dami kasing bunga, parang dede. Oo, medyo wild imagination ng mga tao nun. Huwag nyo napansinin. More of the San Diego vibes. Makikita mo rin ang ilog, parang malaking ahas na natutulog sa ibabaw ng damuhan. May mga bato, mga ugat ng puno, at mga tulay na gawa sa kahoy. Medyo delikado, parang DIY project ng mga lasing. May mga matatanda raw na tatawid na nanginginig pa sa takot, habang yung mga batang naliligo sa ilog, nagtatawanan sa eksena. Pero bukod sa ilog at bahay, may isang parte na kakaiba. Isang parang gubat sa gitna ng bukirin. Dito, may mga punong daan-daang taon na ang tanda. Yung iba, halaw na sa loob. Mamamatay lamang daw ito kapag tinamaan at nasunog ng kidlat ang tuktok nito. At sinasabi din na ang apoy nito ay kusang naaapula sa eksaktong lugar kung saan siya natamaan. Ang spooky! The Legend of the Balete. Ayon sa mga matatanda, noong unang panahon, puro mga kubo pa lang ang San Diego at may mga wild boars at usa pa sa paligid. May dayuhang Espanyol ang biglang dumating sa lugar. Hindi siya pala kwento, pero marunong siyang magtagalog. Binili niya ang gubat mula sa mga taga roon gamit ang jewels, damit at pera. Pero makalipas ang ilang araw, hindi na siya nagpakita. Pero ayun, natagpuan siyang wala ng buhay sa gilid ng isang malaking puno ng balete, nakabitin sa lubid. Ito ba ay sadyang ginawa niya sa kanyang sarili? O dili kaya ay nagkaroon ng foul play? Walang nakakaalam. Horror vibes activated. Grabe, pag may napapadpad daw sa lugar na yon, may nakakakita ng mga ilaw. May mga kabataan na nagtatapang-tapangan, papasyal doon, nakakarinig ng mga hagulgol at takot na takot pagbalik. Meron pa daw isang lover boy na natulog ng isang gabi doon at nagtali ng ratan sa palibot ng puno as a way para mapatawa at suyuin ang kanyang girlfriend. Pero the next day ay nilagnat at nabawian din ng buhay. Marami pang urban legends ang kumakalat sa lugar na ito. Enter Don Saturnino, tatay ni Don Rafael. Makalipas ang ilang buwan, may dumating na binatang mestizo. Sabi niya, anak daw siya ng yumaong dayuhang Espanyol na iyon. Siya si Don Saturnino, isang masungit, seryoso, at medyo magaspang ang ugali, pero masipag at matalino. Pinaganda niya ang lupa, nagtanim ng halamang indigo, at dahan-dahan, umunlad ang lugar. Nag-asawa siya ng isang babae mula Maynila at nagkaanak sila ng lalaking magiging tatay ni Crisostomo Ibarra, si Don Rafael.
Don Rafael and San Diego's growth. Si Don Rafael, kabaligtaran ng ama niya, mabait, approachable, mahal ng mga tao. Dahil sa pinasok nilang negosyo at mga bagong sistema, lumago lalo ang San Diego. Dumami ang mga settlers. Nagsimula nang dumami ang mga inchik na negosyante at naging mas kilala ang lugar. Nagtayo ng simbahan, may sariling kura na rin. At eventually, lumaki na ito bilang bayan. Namatay yung dating kura. At sino ang pumalit? Walang iba kundi si Padre Damaso. The Haunted Balete stays. Sa kabila ng pag-usbong ng San Diego, nananatiling misteryoso at kinatatakutan ang balete. May mga batang matitigas ang ulo na pumupunta para mamitas ng prutas. Pero may mga batong biglang nahuhulog at nagpaparamdam. Takbuhan lahat, iyakan, at hindi na uulit. Setting and character commentary. San Diego. Parang typical na probinsya. Maganda sa labas, pero maraming tinatagong kwento sa loob. Mga inchik, business-minded, pero minsan nang aabuso rin sa presyo at kalagayan ng mga magsasaka. Espanyol na misteryoso. Classic kwento ng bagong dating na may dark ending. Don Saturnino. Silent type. Workaholic. May anger issues, pero instrumental sa pag-unlad ng bayan. Don Rafael. Mabait. Reform-minded. Tatay ni Ibarra na kinikilalang mabuting tao ng San Diego. Padre Damaso. Pumalit sa lumang kura ng San Diego. Future kontrabida na kilala natin sa unang chapters pa lang. Quiz tips. Tandaan, San Diego ang hometown ni Ibarra. Madalas lumalabas sa exam yan. Yung Balete Tree at Haunted Area, simbol ng madilim na nakaraan ng San Diego. Yung Espanyol na natagpo ang patay is the mysterious grandfather figure ni Ibarra. Huwag iskip yan. Lumalabas sa essay type questions. Don Rafael. Importanteng character kahit patay na. Lagi siyang subject ng debate sa mga susunod na chapters. Themes and reflection. Makikita natin dito yung cycle ng kasaysayan. May bagong dumarating, may yumayaman, may namamatay. Pero yung corruption, injustice at takot parang hindi nawawala. San Diego represents the typical Filipino town noon. Mukhang tahimik, pero maraming under the table at mga kwento ng kababalaghan. Tingin nyo, existing pa ba ang issue na ito sa panahon natin ngayon? Okay, you all know the drill. Mag-review muna tayo. Ano ang pangunahing hanap buhay ng mga taga San Diego? Pagtatanim ng palay, kape, at asukal. Sino ang misteryosong Espanyol na unang dumating sa San Diego? Walang nabanggit na pangalan. Ano ang nangyari sa dayuhang Espanyol na dumating sa San Diego? Nakita siyang wala ng buhay, nakabitin sa balete. Sino ang pumalit sa unang kura ng San Diego? Padre Damaso. Sino si Don Saturnino? Ama ni Don Rafael. Ayun na! Nakilala na natin ang San Diego at ang misteryosong history nito. Next chapter, titingnan natin kung sino-sino ang mga nasa posisyon at paano gumagana ang power play sa bayan na ito. Don't forget to subscribe para sa next chapters ng Noli Me Tangere. Tamang review lang. Kita-kits sa next chapter.